Magandang balita, bayan. Hindi po ako si Noli Di Castro, ha. Yung newscaster na naging presidente. Hindi po ako ron. Pero sasabihin ko, magandang balita, bayan, mga Pilipino, mga bayang Pilipino. Lalo na ngayon tayo Tagalog. Kahit ako'y Bisaya, sa Mindanao galing, nandito sa Manila, magandang balita, bayan, na nakaintindi ng Pilipino. Yun po ang national language natin. At yung magandang balita, kapatid, hindi po yun balita na tungkol sa mga ginagawa ng newscaster. Ito po, magandang balita. Magandang balita. At itong magandang balita, nakalagay ngayon sa aklat, sa Latin Biblia. The collections of many books written by the apostle and the prophet according to Pope Siricius sa Romans. Romano po ang salitang Biblia, Latin, galing po sa Grego na Biblia. Ito, magandang balita. O ngayon, magandang balita, bayan. At ito po si Banjilo, maglilingkod sa inyo ng magandang balita. Ano ang magandang balita? Siyempre maganda. Pag maganda, maganda talaga. At alam natin ang masamang balita. Hindi pwedeng maging maganda kung hindi natin alam ang masamang balita. Malawak ito, kapatid. At hindi lahat itatakol ko. Pupulot lang tayo ng paksa kasi limited lang ang time ko dito. 30 minutes lang. 30 minutes yan. Sana kahit man lang 1 hour. Iba po kasi sa YouTube channel at saka sa Facebook. Hanggang sa 7 sa 7 to 59 hours. Pag 8, bawalan ka na ng Facebook. At may mga community sa Facebook, may community sa YouTube. Meron community na hanggang 30 minutes lang. So lahat sa balang araw maging international community na. Unahin natin ang mga Pilipino kasi karamihan sa Pilipino, 80% mga Katoliko. Out of 111 million people, 80 million are the Catholics. Napakahalaga po ang kaluluwa ng mga Pilipino. Yun po ang gusto ng Diyos na dapat ang mga tao makaalam sa katotohanan. Anong katotohanan? Yun po ang Ebanghelyo. Sa 1 Timothy 2 verse 1 to 4. Diyos ang nagsabi at siya ang may-ari ng lahat ng kaluluwa. Kaya aralan niya ang kanyang pinagmay-ari ng Ebanghelyo. Lahat ng kaluluwa pag may-ari ng Diyos. 18:4 ng Ezekiel. Ang hindi sumusunod sa Ebanghelyo sa salita ng Diyos, mamamatay. Ang sumusunod, mabubuhay kasama ang Diyos. Mamatay kasi ibig sabihin na ng sikandet. Yan po sa pag-unawa ng Diyos. Patay sa kanya yun. Pero sa atin, sa pag-unawa ng tao, mga taong na mabubulid sa impyerno na dudusa, buhay sila, hindi sila mamatay. Pero mas worse pa sa kamatayan. Mabuti pa mamatay ka sa buong buhay mo paghirapan sa impyerno na susunugin ka. Ngayon, kapatid, ang topic natin ay tungkol sa mga bulaan, mga sinungaling na propeta. At huwag na tayong masyado i-please lang ang tao. Hindi ganon. Galatians 1:10, hindi tao ang i-please natin. Ako rin, hukuman nyo kung may violation ako. Kahit tawagin ko pa nyo akong demonyo. Si Kristo tinatawag ng demonyo eh. Sa 43 to 50 to 51 of the book of John 8. Demonyo ang tawag nila kay Kristo eh. May sanib ng demonyo daw. Sabi ng mga Hudyo. Normal lang ho yun. At sino ang may sanib talaga ng demonyo? Iba kasi ang paratang, iba ang hukom. Ang paratang, walang basihan. Laway lang. Ang hukom, humukom ka, may Ebanghelyo kang basihan. Yun ang hukom base sa salita ng Diyos. Hindi sa salita ng tao. Salita ng Diyos na nakasulat na. Mga kapatid, yung mag-ingat sa mga bulaang propeta. Mga sinungaling kasi ibig ng bulaan. Mga bulaang propeta at mga bulaang Kristo. Marami talagang Kristong bulaan. Maraming propeta, bulaan.
Yung mga bulaang Kristo, tinuturo ng mga bulaang propeta. Alam nyo, maraming demonyo. Ha? Si Satanas ang head, pinakapangulos, ang ama ng mga kasinungalingan. 43 to 47 of the book of John 8. At sabi rin sa Titus 4 verse 1 to 3, mga demonyo, mga ngaral, mga instruction, mga dapat sundin, mga batas, mga katuruan na dapat sundin. Ipangaral ng sino mangaral? Hindi ipangaral ng mga tao. Hindi espiritu ang mga aral. Mga tao. Espiritu, iba kasi ang espiritu ng Diyos, ang ebanghelyo, itinuturo ng Espiritu Santo sa ang unang-una na nandyan kay Hesus Kristo. At sa atin ngayon nakatanggap ng ebanghelyo sa pamagitan ng paniwala sa ebanghelyo na nakasulat na. Para maintindihan yung bulaang propeta, gusto natin yung simple. Sa isang tanong, maraming sagot ang Diyos. Pero sa ordinary na paliwanag, yung mas gusto ng tao ngayon ang simple, lalo na kung wala ka masyadong malay sa aklat, sa Biblia, sa Ebanghelyo. Dahil siguro busy, kailangan mabuhay ang pamilya, nakakalimutan na ang pagbasa ng aklat, pero may time na manood ng TikTok. Ha? Ito, may TikTok mga ako, pero ano pa yung salita ng Diyos? Okay naman, manood pa, pampawala ng stress. Kailangan natin din yun. Pero, ang pangunahin, dapat maging busy kayo sa pag-aral ng salita ng Diyos. Kasi, ngayon lang, one chance na kasi ito kapatid, whether you like it or not, whether you believe me or not. Salita ng Diyos, Ebanghelyo. Hahatulan tayo sa Ebanghelyo. Ang lumabag sa Ebanghelyo ni Kristo, parusahan. Sino ang hindi sumusunod sa Ebanghelyo? Yung Ebanghelyo kasi sinusunod. Mga salita ng Diyos na laman ng Ebanghelyo sa Colossians 1:5. Salita ng Diyos ang laman ng Ebanghelyo. Ang turo ng Espiritu Santo at ni Kristo, ang daladala ni Kristo, ang Espiritu Santo na nagturo sa Kanya at sa mga Kristiyano ng Ebanghelyo. Ng katuruan ng salita ng Diyos na kung ano ang sundin, kung ano ang bawal, kung ano ang tama. At hindi bawal. Yun po ay katuwiran. Yung Ebanghelyo po ay turo ng katuwiran na base sa salitang matuwid ng Ama, hindi ng tao. Sa chapter 1 verse 16 of Romans. Ngayon kapatid, ang focus talaga natin, kasi limited time lang tayo, may 22 minutes lang, mabilis lang kasi itong oras na ito. Ang topic ay sino ang mga bulaang propeta? Vice versa yun eh. Yung mga bulaang Kristo, yun po ang mga bulaang demonyo. Nagkukunya rin Kristo. At sa Quran, naniwala din ang mga Muslim kay Kristo. At dakilang propeta pa si Kristo. At nandoon sa Quran, na binabasa ko rin, ito, aklat to ng mga Muslim, na mga hindi Kristiyano. Ang katuruan ng Islam ay galing na sa anghel na tinatawag ng Jibril sa Arabic. At sa English naman, Gabriel. Ito naman ang sa Katoliko, kasi ito ang pinaka-importante mga popular religion. May aklat sila. Sikat ito. Katekismo sa Katoliko, na ngayon ay second edition promulgated by Pope John Paul from the Latin text. Galing sa Roma, Latin. Hindi sa Greek, hindi sa Hebrew. Ito na may from Arabic, ang Quran. Ito, Noble Quran. Ito naman sinasabi nila, turo naman ng Espiritu. Ikumpara mo. Turo ng anghel, turo ng Espiritu. Yung dalawang aklat. Kanya-kanya siya turo ng anghel kay Muhammad at turo naman ng Espiritu Santo sa mga Catholic bishop. Iba kasi ang Christian bishop. Hindi nila pwedeng ibahin ang nakasulat. Kasi wala tayong time mag-discuss doon. Na-discuss ko na sa aking videos, sa long videos,
sa Facebook na nanonood ko at saka sa YouTube channel ko na Vangelo de Cristo. Vangelo, one word. Hindi putol-putol. Vangelo is one word. Space, D-I, space, Cristo. Ang hindi all capital letter, first letter para sa of the first Vangelo, at saka sa Cristo, yun lang ang capital letter C. Capital letter B, capital letter C. Kasi ako ngayon, pag binibilisan ako, lalo ako mabulol-bulol dahil sa milestone ko. Nagkaroon ako milestone 2023. At nakahula pala sa Revelation ang bulol-bulol mga ngaral sa Isaiah, hindi Revelation. Isaiah 32 verse 1 to 5. Humuhukom siya base sa salita ng Diyos. Maraming referensya bago naabot yung sulat po na Isaiah. Hindi ko na pagkitin kasi didiscuss ko na yan. Mga kapatid, at hindi nyo talaga mapaliwanag, hindi nyo talaga, kasi itong paliwanag na ito, meron talaga espiritu kung sino ang magpapaliwanag nitong tungkol sa mga bulaang propeta. Maraming napaliwanag dito. Pero ako man, hindi ako kumbinsido. Kasi masyado siyang masyadong misteryo, para pa rin talinghaga. May talinghaga natitira eh. Naunawaan mo, tapos parang ganoon pa rin. Walang tumatak sa ano ba talaga. Nakakalimutan na ang palatandaan. Kasi maraming explanation. Ito nga, 30 minutes lang. At hindi naman tumatak ang tinuturo. Lalo na kung maraming talata ang ibibigay mo. Ako, limited ang talatang sinasabi ko. Pero maraming talata talaga. Kung babasahin ko, maubos ang oras. Kasi 30 minutes lang. Yun na po, umpisa na tayo. May bulaang propeta, lalo na dito sa Pilipinas. Yung bulaan kasi, yun ang kasangkapan ng kamanggagawa ng mga demonyo. Whether you like it or not. Kamanggagawa ng demonyo. Sinasabi ng Ebanghelyo na turo ng Espiritu Santo at ni Kristo, iisa lang ang Ebanghelyo nila. Nagkasundo sila. Yun pa yun, the three agree in one, united in one. Sa 1 John 5 verse 7 to 9. Ang patutuo na Ebanghelyo. Yun pa pagkalahatan. At ang Ebanghelyo na nagtuturo ng katuwiran, lahat sundin mo. Ang applicable sa'yo. At paniwalaan mo ang katuruan. Yun ang Ebanghelyo dapat paniwalaan. At kumpleto from faith to faith. Nakasulat naman sa Romans 1:16. At ang mga Katoliko pag magpaliwanag, ihiwalay nila ang mga aklat. Sa Romans lang daw yun. Paano ngayon ang pagsulat ni Apostle John sa Revelation? Paano naging kumpleto na huli si John? Kasi sabi lang din yan, wala sa masama makaunawa. Kung unawain mo sa tulong ng Espiritu Santo, kasi hindi mo nawaan kung walang Espiritu Santo, whether you like it or not. Kahit anong aral mo pag hindi Espiritu Santo ang magturo sa'yo, hindi mo matutunan ang katotohanan. Sabi ng Espiritu, diyan na, yun ay misteryo. At nalalaman natin sa Isaiah na aklat ang tinatanggap natin 64 to Isaiah 34 verse 16. Aklat ang tinatanggap natin, hindi hiwalay-hiwalay yung Romans, ganun, katulad ng unang panahon. In this biblical generation nga tayo at i-move up pa natin evangelical generation. This is the evangelical book. Ito tinatawag. Kasi ang Katoliko at Good News Bible sa Katoliko, yun po yung aklat ng Katoliko. Ang Good News kasi yun po ang evangelical. Yun po ang gospel book. Ang gospel is noun sa adjective evangelical book. Ito, magandang balita, Biblia, aklat ang ibig sabihin. Magandang balita, ito ebanghelyong aklat. At ngayon, po tawagin na maka-ebanghelyo o sa English, evangelical book. Good news. Or gospel. Or evangelical. Ang adjective.
Evangelical book sa English. So ngayon, hindi natin mahirap ngayon sabihin na ito evangelical book. At ito ngayon ang tinatawag na evangelical book. Ang Katoliko, hindi pa rin nalalaman na pati si John Doe Alabado. Sa 34:16, sabi niya, aklat daw ng hayop. Zoology daw. Animal book daw. Tingnan mo. Wala sa masama, masama kasi ang tao pag hindi mo unawa. Whether you like it or not, hindi mo pababali na, pag hindi ka nakaunawa, masama ka. Kasi ang puso mo, ang gusto mo, hindi ebanghelyo. Itinakwil mo ang ebanghelyo ni Kristo. Ang ebanghelyo ng Espiritu Santo at ebanghelyo ng Ama. Yun po ang pagsasabi, ang pakilalan kung sino ang tunay na Kristo. Yung nagturo ng ebanghelyo, kung sino ang tunay na Ama. Yun to ang nagturo ng ebanghelyo. Kung sino ang nagturo ng sino ang tunay na Espiritu Santo, yun po ang nagturo ng ebanghelyo. Hindi po tong theology. Hindi po tong Quran. At sulat pa ng mga apostol. At lahat sila may Espiritu Santo. Sinusulat pa ni Pedro. Apostoles din. 2 Peter chapter 1, 19 to 21. Ang sabi ng Diyos, darating ang panahon magkaroon kayo ng aklat. Magliliwanag sa inyo. Magliliwanag. Sabi ng Isaiah 29:18, magkaroon, future shall. Kahit ang nasa dilim makakita, mga bulag makakita. Kahit mga bingi makarinig. Nakakapangyarihan. Liwanag kasi ang aklat nito. Yung walang unawa, makaunawa. Sa 24 verse 24 of Isaiah 29. At ito, isa lang aklat ng Diyos, 34:16. Sa verse 1 ng 34, yun ang pagtawag ng Diyos sa atin. Sa buong mundo, sa bawat bansa, sa iba't ibang wika. Ngayon ang aklat nakatranslate na sa iba't ibang wika, pati sa Waray, sa Ilocano, dito sa Pilipinas, at sa ibang bayan na may iba-ibang wika. Ngayon kapatid, yung aklat nito, napakahalaga to. Kasi sa 14:6 of Revelation, pagkatapos mangaral nakaroon ng ebanghelyo na itinuro ng Espiritu sa Santo sa mga tao, mga anak niya katulad ng mga apostol, mangangaral din balang araw, may anghel na sinasabi. May anghel, ang ipangaral ebanghelyo din. Pagdating ng kawakasan. Hindi ito. Katikismo, ito tawag nito galing pa sa Roma. Ang ebanghelyo galing sa Israel. Mga apostoles na mga Israelita ang sumusulat. Ito galing sa Saudi Arabia. At hindi sila mga Israelita. Hindi sila apostol. Ang apostol, mga propeta, yun na po ay kinakasangkapan ng Espiritu Santo. Sabi ng Espiritu. Sinusulat ni Pedro. Dapat natanggap na natin na may realidad na spiritual. Hindi tayo katulad ng STS na hindi niniwala ka sa Satanas, hindi niniwala sa Diyos na spiritual. Gusto nila makamundo, scientific. Ang ibig sabihin ng science kasi, study of of nature. Ang nature kasi yung mga creation. And God is the creator, not a created being. He cannot be studied by science. He is spiritual, and spiritual is not part of nature. We can see nature microscopic. Ang mga anghel, mga espiritu, hindi natin makikita na microscopic. Maliban lang kung magpakita sila sa anyong tao, pero sila talaga mga Espiritu Santo. May pahintulot sa Diyos kung kailan sila mag-anyong tao. Kasi magbigay ng mensahe sa tao. At hindi talaga sa tao. Nag-anyong tao lang. Tayo ang taong ipinanganak ng tao. Ngayon kapatid, alam nyo ang kagawa ni Satanas, yun talaga ang archenemy of God. Yun ang ibig sabihin ng Satanas. From the Greek word Satanos. Archenemy. Palabintang. Sabi ng Katoliko, ay bubuto. Palabintang. 12, 9 hanggang 10 ng Revelation. At pag tinatanong mo kung saan ang basihan,
walang talata, walang kabanata. Gusto lang laway. Yun po ang impluensya ni Satanas. Hukom ng hukom, walang basihan. Bawal po sa Ebanghelyo. Ang palatandaan ng bulaang propeta, simple lang. Base sa pagkaunawa na ibinigay ng Espiritu Santo, binibigay ni Kristo. Magkasabay ang Espiritu na palagi. Nanahan sa atin ang Espiritu ng Ama at ng Anak. Pero nakaupo sila sa langit. Si Kristo nakikita ng anghel, pati ang Ama. Ang Espiritu nila napunta sa akin, konektado sa kanila. Nabubuhay pa sa atin. At binabasa ko yun kanina, dalawang Espiritu na nanahan sa atin. Ang Espiritu ng Ama at Espiritu ng Anak. Plus ating Espiritu na originally nakasakasama sa ating laman. Nanahan ang kanilang Espiritu sa atin. Kailangan natin gawin ang Ebanghelyo. Pag hindi, hiwalay sila. Mas stress sila sa atin kasi ang ginagawa natin, iba ang sinasabi mo, iba ang gusto mo. Sa Romans 8:16 at Galatians 6:4, mga kapatid. At ngayon, kung yun ang Kristo mo, yun ang Espiritu Santo na nanahan sa'yo, ang itinuturo ng Espiritu ito, isang Ebanghelyo. Isang Ebanghelyo, kasi isa lang ang pinanggalingan ng Ebanghelyo. Sa kaharian ng Diyos, ang Ama, isa lang. Sa Marcos 1:12, galing sa kaharian, makalangit na kaharian, nandun ang anghel. Nakaupo sa trono, ang Diyos, ang Ama, at si Kristo na anak, sa kanan ng Ama, pinapalibutan sila ang anghel. At ang kanilang Espiritu nandyan sa atin. Para mangaral, para makatanggap ng aral ng makalangit ng aral sa ating puso, itinanim ng Espiritu ang kanyang salita, ang kanyang batas, at sa ating isipan. Jeremias 31 verse 31 to 34, at saka Hebreo 8:8 hanggang 13. Ngayon kapatid, ang ibig sabihin ng bulaang propeta, mga sinungaling, yun pong nagtuturo na hindi Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo kasi, yun ang gospel. Pag sinabi mong Ebanghelista ka, walang Ebanghelista na may hindi sabi ni naka-debate ko ngayong araw na to, nakabangayan ko si Ferdinand Biado ng Religious Debate 2004, nakabarkada ni Albert, na sinasabing MCGI daw, ha? At inaatake pa ako, kinakampihan niya ang Katoliko. Sinasabi ni Albert na si Kristo daw ay hindi Ebanghelista. At itinuturo ni Kristo Ebanghelyo nga. May Ebanghelista ba? Ngayon ako nakakarinig na may Ebanghelista pala na kahit nagtuturo ng Ebanghelyo, ay si Kristo pala hindi Ebanghelista na nagtuturo ng Ebanghelyo. I-search mo sa Google, sa Tagalog, ano ang ibig sabihin ng Ebanghelista. Ang Ebanghelista, yun ang nagturo ng Ebanghelyo. At sabi niya, hindi raw Ebanghelista si Kristo. May talata, wala naman talata ng tinatanong ko. Saang talata? At ang tanong niya, sinasagot ko may talata. 4:18 ng Lucas. Ebanghelista si Kristo kasi gamit niya, nagtuturo siya ng Ebanghelyo. Adjective ang ginagamit ko. Ang noun, gospel. Ang tinuturo niya, gospel. Anong tawag ni Kristo? Ebanghelista, dakilang Ebanghelista. Pati ang Ama. Nagsugo kay Kristo sa Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo galing sa langit. Ebanghelista ang Ama. Hindi siya zoologist. Sabi ni Jando Alabado na tuturo ng zoologist. Ang aklat daw ng Ama, aklat daw ng mga hayop. 34:16. Gumagamit pa ng maling talata. Maling version. Maling translation ng magandang balita. At ginagamit ang Good News Bible. Maling translation. O hindi galing sa Hebreo.
Hindi yun salita ng Diyos. Nag-innovate sila, ginagamit ng aklat, pinakaalaman ng aklat ng Diyos, kinakalikot na nila. Yun ang gawain ni Satanas. Ang unang-una, kapatid, para alam mo ang bulaang propeta, mga anak, unahin mo munang alamin kung sino ang kanang ama, mga bulaang ama. Sinungaling na ama, yun po si Satanas. Salita po ng Diyos, hindi salita ng tao. Mabasa sa John 8, verse 43 to 47. Ang bulaan, sinungaling. Ano ang gawain ni Satanas? Yun. Ang gawain ng Satanas, ang gusto ng Diyos, ang ebanghelyo, ikalat, ipahayag. You preach the gospel to the whole world. Mark 16:15 at Matthew 24, 9 to 12. Yun talaga, kahit matapos ang mundo sa katapusan ng mundo, manatili tayo sa ebanghelyo. Kasi may bulaang propeta, sabi ni Jesucristo. Ang panatilihan ng ebanghelyo, ang bulaang propeta, yung anti-evangelical. Hindi lang non-biblical, anti-evangelical talaga. Sila sabi na evangelical kami. Ang sasabihin nila, evangelical sila, at sila rin ay biblical. Pero malaman sa gawa, sabi ng Diyos, humukom kayo sa salita ng Espiritu, salita ng ebanghelyo, humukom kayo sa gawa. Kung ang ginagawa ba na ang ebanghelyo o nagsasalita lang. Pag sinasabi na, huwag tayo maniwala, kami ay tunay na iglesia, kami itinatyo na iglesia, huwag maniwala. Hukom tayo sa base sa kanang ginagawa. Sabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 1 verse 15 to 17. Ang hatulan natin, kung ano ginagawa ba na, naniwala ba sa ebanghelyo? O kung naniwala sa ginagawa ba na? O, ginagawa ba? Hindi. Sinasadya pa. Walang kapatawaran ang sinasadya. Walang kapatawaran. Hebreo 10:26. Ngayon, ang katotohanan na nagtuturo ng Espiritu Santo na ebanghelista. Ebanghelista po ang Espiritu. Walang Espiritu na nagtuturo ng theology. Walang Espiritu na nagtuturo ng Quran. Kasi itong famous, maraming aklat pa. Example lang natin. Di ba mga imam? Ang ebanghelyo ang magliwanag. Sa 2 Corinthians 4, verse 2 to 4. Yun ang liwanag ni Kristo sa atin, galing sa Ama. At yun ang dakilang ebanghelyo. Yun ang tinatawag dakilang ebanghelyo. Ang salita pa ng Diyos, dakila daw. At hindi naman din dakila ng mga Katoliko. Sabi ni Ferdinand Biado, hindi ebanghelista si Kristo. Kasi, maiipit siya. Turo kasi ng Papa sa Roma at Church Magister, mga obispo, katikismo ang tinuturo nila. Sa page 9 ito, hindi ko nabasahin. It will take time. At sabi ni Kristo, kailangan talaga may ebanghelyo. Manatili tayo doon sa ebanghelyo. Sabi ng apostoles na katanggap ng ebanghelyo. Mangaral. Ang iaral natin, kung inaral ni Kristo, yun ang pinagpuno sa iglesia, nangaral ng ebanghelyo. Ano ngayon ang mga membro bilang tagasunod ni Kristo, bilang mangaral? Sa aral pa lang, ang apostol, hindi nag-aral ng theology, hindi galing sa seminary. Galing ka to sa seminary, hindi to galing sa langit, sa kaharian ng Diyos. Hindi pa kaharian ng seminary. Institusyon lang ho, mga theological institution ng tao. Hindi galing sa Diyos. Ang nagtuturo sa inyo ng ito, salita na publish na, kailangan may paulit-ulit sa, may revise, pabago-bago. Pabago-bago ang mga tao, ang Espiritu isang aklat lang, kompleto at inipon pa ng Espiritu Santo. Na inutusan ng Diyos, kasangkapan niya ang tao. Siya ang nangunguna. 34:16. Espiritu pa mismo ng Diyos, hindi ni Kristo. At yun ang nag-ipon sa aklat. Kaya alam natin mga sulat ni Moses at marami pang mga propeta at mga apostol. Dahil sa Espiritu Santo. At sabi ni Jando Alabado, kay Julito Daing, naka-live video sila, ayun daw Christmas, yung Purgatory, ang Pasko, ang mga larawan, si Maria, at si Kristo at mga santong larawan, mga Ash Wednesday, mga piyesta, hindi raw ebanghelyo. Sabi niya, turo daw ng Katoliko, mga tao daw natuturo. At sinabi sa Galatians 1:6-9, ang Espiritu nagsabi, wag maniwala na kung hindi ebanghelyo.
Kaya bulaan ang Diyos ng Katoliko, ang Espiritu Santo at Kristo ng Katoliko.